Ang sikreto at hiwaga ng paghahari ng Diyos ay ipinahayag ni Jesus sa mga taong may kababaan ng kalooban, hindi sa mayayabang at hindi sa masasama ang loob. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng kagalakan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sinabi niya, "Salamat sa iyo, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at matatalino ang mga bagay na ito. Ngunit inihayag mo sa mga walang muwang. Oo, Ama, sapagkat ganoon ang nais mong mangyari. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at wala namang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at ang mga taong minarapat ng anak na makakilala sa Ama." Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi ng walang ibang nakakarinig, "Pinagpala kayo sapagkat nakita ninyo ang mga nakikita ninyo ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang naghangad na makita ang inyong nakikita at marinig ang inyong naririnig, subalit hindi nila ito nakita ni narinig." Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay hidden. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection ngayong araw na ito, kayo po'y muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganun din po pakishare ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, tayo ay nasa first week of Advent at kung inyong mapapansin may mga halagang values or virtues na itinuturo sa atin on how are we going to start this new year, kung paano natin umpisahan ang paglalakbay natin sa panahon ng Adbyento. At ngayong araw na ito ay may panibago na namang virtue o value na itinuturo ang ating gospel. Pero maririnig natin sa ating gospel today na pinasasalamatan, pinupuri ni Jesus ang kanyang Ama sa kanyang dasal. For one reason, dahil daw inilihim ng kanyang Ama ang misteryo ng paghahari ng Diyos, the mysteries of the kingdom of God. Inilihim niya ito sa mga mapagmataas, sa mga mayayabang, sa feeling nila'y angat sila at lamang sila sa kanyang kapwa, sa marami at iba't ibang pamamaraan. Sa halip, ipinahayag ng kanyang Ama ang misteryo ng kaharian ng Diyos, ng paghahari ng Diyos sa mga mababang kalooban, sa mga aba, sa mga hindi mapagmataas at hindi nagtataas ng sarili. Sa kanila ipinahayag ng Diyos ang misteryo ng kaharian. And because of this, Jesus praised and thanked the Father. And then after niyang sabihin ito sa mga tao, humarap siya sa kanyang mga alagad. Sabi niya, "Mapalad kayo, sapagkat sa inyo ipinahayag ito ng Diyos. Sapagkat nakikita nyo at naririnig nyo yung mga pinangarap at ninasa ng mga tao noon na makita at marinig, pero hindi nila nakita at hindi nila narinig." Mga kapatid, this is an assurance na ang tinutukoy ni Jesus na pinagpahayagan ng kaharian, ng misteryo ng kaharian, ay ang kanyang mga disipulo. Sila ang pinili ni Jesus sapagkat sila yung mababa sa lipunan. Sila yung mga halimbawa ng pagpapakumbaba.
ng kababaang loob. At sila yung ating ehemplo, sila yung ating tinutularan. Sila may mga kahinaan at may kapintasan, pero sila'y pinili ni Jesus sapagkat may nakita si Jesus sa bawat isa sa kanila. At yan ay ang kababaang loob. Yan ang susi sa kaharian ng Diyos. And this is the value, the virtue na kinakailangan nating matutunan magpahanggang ngayon. Kung gusto nating malaman ang misteryo ng pag-ahari ng Diyos, ang susi ay humility, ang kababaang loob. Yung hidden will be revealed if we are humble enough. Mga kapatid, napakahalaga nito. Sapagkat ito yung katangian ng Diyos. Humility. Di ba't sabi nga ni San Pablo, bagamat ang Diyos ay Diyos, si Jesus ay Diyos, He did not deem equality with God. Hindi niya itinuring, hindi niya ipinantay ang kanyang sarili sa Diyos, bagamat siya ay Diyos. It's very clear. Kaya dun sa mga hindi naniniwalang si Jesus ay Diyos, ewan ko lang kung saan katuruan ninyo yan nakuha. And then you declare and you claim that Jesus is Christ. Pero hindi naman kayo naniniwala na si Jesus ay Diyos. And it is very clear in St. Paul, no? Jesus is God. Sabi nga, though He was in the form of God, Jesus did not deem equality. Hindi ibig sabihin na hindi niya itinuring na kapantay ng Diyos, hindi na siya Diyos. It's by choice that He humbled Himself. Para ano? Para ipakilala at ituro sa atin ang kababaang loob, ang susi sa paghahari ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, magandang tingnan natin yung ating mga sarili today. We have to start this year with humility. Simulan natin ang lahat ng may kababaang loob. At kapag sinimulan natin ito ng may kababaang loob, tayo ay dadakilain ng Diyos. Tayo ay makakapasok sa paghahari ng Diyos, sa misteryo ng kaharian ng Diyos. Because if we are humble, we enter into the mystery of God. Kaya nga ito yung sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, mapalad kayo sapagkat nakita nyo at narinig nyo yung mga gusto nilang makita at marinig noon. Pero hindi nila nakita, hindi nila narinig. At sino ang tinutukoy ni Jesus? Ang kanyang sarili. Jesus, no? Jesus started. Jesus is the beginning of the kingdom. Sa kanya at siya ang simula ng paghahari ng Diyos. To open the mystery of the kingdom is to enter into the life of Jesus. Kaya nga sa liturgical year natin, tayo ay nagninilay at isinasabuhay natin ang buhay ni Jesus. The whole liturgical calendar is the life of Jesus. At it is only with much humility na tayo ay makakapasok doon sa buhay ni Kristo. Kaya nga mga kapatid, as we are close to Christmas, no? Sana we approach Christmas with humility in our hearts. Kasi kapag puro kayabangan at pagmamataas ang laman ng puso natin, we will never be able to celebrate and experience the true meaning of Christmas. Dahil ang Pasko ay pagpapakita sa atin ng kababaang loob ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming maging mapagpakumbaba, hindi magyabang, upang kami ay makapasok sa iyong kaharian. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.